O, di ba? Ma-share natin yan nung ating pong pagkain doon sa isang maliit na bata. Bakit? Maiisip natin kautusan ni Kristo. Mapapalad ang nangagugutom at nangauhaw sapagkat sila'y bubusuin. Di ba? Yan yung kautusan ni Kristo. No? Kasi yung kautusan ni Moises, no? Kasama dyan yung 10 utos, lahat yan paghahandog. Utos din naman ng Diyos yan eh. Totoo, utos ng Diyos din yun. Pero ibinigay kay Moses yun para maituro saan? Sa Israel. Pero yung ibinigay si Kristo ngayon sa atin, no? Para ano? Para tumubos ng ating mga kasalanan. Na yung lahat ng mga lumabas sa kanyang bibig, yun na ang susundin natin. Kaya nga, iniwanan na nga tayo ng mga halimbawa sa mga sulat ni Apostol Pedro upang magsisunod sa kanyang mga hakbang. Ito ba yun? Basahin nga po natin sa 1 Pedro. Ano sinabi niya dyan? Sa 1 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 21. Ang sinabi niya dyan, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya. Kung ano yung inihakbang ni Kristo, yun yung gagawin natin. Ano ba yung mga hakbang ni Kristo ngayon, ng mga ginawa niya? Ano ba yun? Diba? Yung ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa atin. Yung hindi siya humatol, kahit makasalanan pa yan. Paano hindi siya humatol? O diba? Doon sa may isang babaeng mga niya, ano sinabi niya? Kung sino man sa inyo walang kasalanan, siya ang unang bumato. May bumato ba? Wala. Ano pa yung sinabi niya? Ako man ay hindi hahatol sa iyo. Umayo ka. Huwag ka na magkasalang muli. Yan yung mga ginawa ni Kristo. Di ba? Tapos tayo. No? Ganon-ganon na lang. Paghatol. Pero ngayon, no? Hindi na dapat sa atin yun. Bakit? Nasa kautusan na tayo ni Kristo. Wala na tayo dun sa kautusan ni Moises. Ha? Kaya nga, dalawa yan eh. No? Sa Biblia, dalawa yan. Dalawang klaseng kautusan yan. Ano? Kautusan ni Moises at kautusan ni Kristo. Dalawang bundok din yan. Bundok ng Sinai at ano? Bundok ng Syur. O, diba? Yung lahat ng mga ibinigay doon sa may bundok ng Sinai, hindi na tayo dyan kinakailangan magsilapit. Hindi na dyan. Sa Hebreo 12 yan, mababasa niyan. Ano sinabi yan? Versikulo 18. Sapagkat hindi kayo nagsisilapit sa bundok na naihipo at nagliliyab sa apoy at sa kapusikitan at sa kadiliman at sa unos at tunog ng pakakak at tinig ng mga salita na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anumang salita. Santo, yan yung kautusan doon sa bundok ng Sinai. O hindi ba yung mga Israel? Sinabi din kay Moises. No? Ano yung sinabi doon sa Exodo? Tingnan nga po natin. Sa Exodo 20. Versikulo 18. At nakita ng buong bayan ang mga kulog at mga kidlat at mga tunog ng pakakak at ang bundok na umuusok. At nang makita ng bayan ay nanginig sila at tumayo sa malayo at sinabi nila kay Moses, magsalita ka sa amin at aming didinggin, natapwat wag magsalita ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay. Diba? Yan yung sinasabi dito sa Hebreo 12. Na nagsipamanhik na wag nang sa kanila'y salitain pa ang anumang salita. Diba? Kundi si Moises na ang magsasalita sa kanila. Bakit? Matakot na sila eh. Diba? Versikulo 20 ng Hebreo 12, sapagkat hindi matiis ang iniutos
kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin. At totoong kakilakilabot ang napanood, ano pat sinabi ni Moses, ako'y totoong nasisindak at nanginginig. Tatapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion. Sa bundok ng Sion na, hindi na sa bundok ng Sinai. At sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan. Nandito na kasi tayo sa bagong tipan ngayon. Wala na tayo dun sa may lumang tipan. Kaya nga, hindi na tayo nagsisipaglingkod sa karatihan ng sulat. Saan yun? Roma 7. Ang sinabi niyan. Versikulo 6. Datapwat ngayon, tayo nangaligtas sa kautusan. Yamang tayo nangamatay doon sa nakatatali sa atin. Ano pat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. Diba? Sa panibagong espiritu na tayo. Hindi na dun sa may unang espiritu na ibinigay dun kay Moises. Diba? Hindi na dyan. Sa ikatatakot kasi yan. Diba? Pero tayo, bilang mananampalataya, ano sinabi dyan? Sa 1 Timoteo 1. No? 1 Timoteo ba yun? O 2 Timoteo 1, versikulo 7. At hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Yan ay ibinigay sa atin. Hindi na yung espiritu sa ikatatakot. O diba yung una? Ano ba yung espiritu ng ikatatakot? Yan yung 10 utos na ibinigay ng Diyos. Kaya nga sinabi, doon sa Exodo 20, balikan po natin sa Exodo 20. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo upang huwag kayong magkasala. So, diba? Yan yung katakutan na ibinigay nung una, yung sinasabi doon sa may Roma. Na sinasabi niya dito sa may Roma 8, versikulo 15, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkalipin sa ikatatakot, dapat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukup, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Kasi yung ibinigay nung una kay Propeta Moises, sa ikatatakot yan para huwag magkasala. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na tayo binigyan ng espiritu ng katakutan. Bakit? Porque pa sinabi na hindi na tayo binigyan ng espiritu ng katakutan, pwede na tayong pumatay. Pwede na tayong mangalunya. Hindi ganun. No? Hindi yun ang laging iisipin natin. No? Hindi yun ang laging iisipin natin. Kundi ano yung sinabi dun sa may Hebreo. Tingnan nga po natin dun sa may Hebreo. Kapitulo 3, versikulo 6. Ano yung sinabi niya dyan? Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Kinakailangan ingatan nating matibay ang ating pagkakatiwala. Tumiwala tayo sa Kanya. No? Huwag nating isipin kaagad na porque binigyan tayo ng espiritu ng ng kausayan, ng pag-ibig, at hindi na tayo binigyan ng espiritu ng katakutan, pwede nang pumatay. Hindi yun ang iisipin natin. Kinakailangan tumiwala tayo dun kay Kristo. Diba? Itiwala natin yung ating pong mga sarili kay Kristo. Bakit binigyan niya tayo ng
espiritu, hindi dahil dun sa ikatatakot. Bakit? Kasi nandun na tayo kay Kristo eh. Lahat ay ating magagawa na. Saan? Sa pamamagitan ng kasalanan? No. Sa pamamagitan ng pag-ibig. Diba? Walang takot sa pag-ibig. Yun ang ibinigay na sa atin. Kahit ikamatay pa natin yan. No? Hindi na tayo takot dyan. No? Hindi na tayo takot. Ayan yung ibinigay sa atin. No? Hindi na tayo binigyan ng espiritu sa ikatatakot. Bakit? Kasi nasa pag-ibig na tayo eh. Paano nga bang umibig sa kapwa? Paano nga ba? Yung 10 utos pa rin ba ang gagamitin natin? No, hindi na yan. Bakit? Ang ibinigay ng halimbawa ng ating pong Panginoong Jesucristo, yung ginawa ng Samaritano. Ano ba yung Samaritano? Hintil. Ano yung hintil? Walang kautusan. May 10 utos ba yun? Yung ba yung ginamit ng pag-ibig niya sa kapwa? No, hindi na yun. Kundi ano? Yung habag na. Yung ginanap niya na ano? Yung pagtulong na sa kapwa, yan na yung pag-ibig sa kapwa, oh. Hindi na yung 10 utos. Hindi na yun, sapagkat hindi na tayo aaaring garap doon. Bakit? Kautusan ni Moises yun. No? Ipinako na ng ating pong Panginoong Jesucristo nung siya'y mamatay, yung mga kautusan na may mga batas at mga palatuntunan. Kasama ni 10 utos doon. Bakit? Kasi 10 utos palatuntunan din yan eh. Sa Deuteronomy 5, basahin po ninyo yan. Palatuntunan din yan. No? Pag-aralan nyo po yan. Kasama yan doon sa mga palatuntunan na inalis ng Diyos. Kaya nga, gagawa siya ng bagong pakikipagtipan sa Jeremias 31. No?